pumunta ako ng tindahan at may nakita akong mango mga kananay. So, ang unang nasa isip ko, ay, bilhin ko yan kasi gusto yan ng anak ko. So, kahit saan tayo magpunta, ang iniisip talaga natin ay ang ating anak kaya. Mga kananay, kumusta po sa inyong lahat? Okay? Mga kananay, grabing busy ko today. Ako'y nagbabalag ng 5 beses mga kananay, naka-5 vlog or 6. So, pagkatapos ko nag-vlog mga kananay, ako'y naggutom. Di pumunta ako sa kusina mga kananay. Pagkatapos kong kumain, naligo. Nagpahinga muna ako ng 5 minutes mga kananay, tapos naligo. Pagkalabas ko sa shower room mga kananay, ay naisip ko pala na hindi pa ako nakapag-defrost ng aking lulutuin mamayang hapon. Takbo na naman ako doon sa kusina at nag-defrost. Paglingon ko sa mga kananay, sa dishwasher namin, may mga platong kailangan ilagay sa cabinet parang malinis ang counter natin. Paglingon ko naman sa kabila, kailangan pupunasan ang counter, nagpunas na naman. Pagyuko ni Nanay Jenny, kailangan mag-vacuum, nag-vacuum na naman ang Nanay Jenny. Ngayon mga kananay, ako'y pupunta na sa school at aking susunduin ng aking anak. So, story po yan sa isang ina. Gusto niyo pang pumunta dito sa Amerika? Ala sige. Ngayon mga nanay, aalis na tayo. Okay, mag-backing up tayo. Like this. Muuni kinabuhi sa inahan diri sa Amerika. Kay walay katulong-katulong diri mga kananay. Mahal ang katulong diri. Dili lang mahal, wala talaga. You're on your own. Kaya matuto tayong maging independent. Pero mga kananay, ay easy lang yan kananay Jenny. Parang a piece of cake lang yan. Para lang si Nanay Jenny ay nagsasayaw pagkahumanog sayaw. Kumbati. Ay, kinabuhi mga kananay, no? So, it's okay. But we're still happy mga kananay. Pagtawanan lang natin yan. Good vibes lang mga kananay. Kasi inalaga natin ang pamilya natin. Walang makakataas pa sa natin, sa happiness natin sa pag-alaga ng ating pamilya. Ay, thank you. Ito ang pinakapaborito kong pizza nang dahil nga luto ng apoy, hindi sa oven. So, very natural talaga siya at ang bango-bango pag luto ng apoy. Kaya ayan po ang order namin at ninamnam ko talaga ang lasa na dahil malayo ito sa amin, no? Minsan-minsan lang ito. Naubusan na ako ng yellow rice kaya sabi ko sa asawa ko, punta muna tayo doon sa tindahan at bibili tayo ng yellow rice. At pagpasok namin mga kananay, ang lalaki ng bread sa bakery nila. At naalala ko tuloy ang bakery sa atin na ganyan ang pagka-display ba, diba? Ang lalaki ng tinapay talaga at ang sarap tingnan. At sabi ko rin kay Daddy Tim, sige bumili na rin tayo ng ng chayote, parang magluto ako ng manok ba na may sabaw at lagyan ng chayote. O diba ang sarap yapos, maraming rice mga kananay. At mayroon din silang kamote na Japanese ba yung parang sa atin, masarap yung kamote na yan. Kasi yung kamote nila dito mga kananay, hindi naman kasing sarap sa kamote na yan natin. At bumili na rin ako ng konti lang parang hindi siya masira ba. At dyan mga kananay, nagpunta na nga ako sa rice. Ang daming yellow rice dyan mga kananay. Ang daming rice na. Iba't ibang klase talaga ang rice. Pero alam niyo ba mga kananay, napansin ko lang, yung ilang pounds lang yun, ang mahal ng bigas nila. Grabe. Nandito ako ngayon sa garden area at ang mahal na talaga mga nanay. Isang piraso lang is $10. Isang piraso lang is $10. That is equivalent of our money is like 500 pesos for one piece of this right here. My goodness, the price is so high. So nang dahil spring na nga, so maraming mga tao na namimili ng mga bulaklak na magtatanim na sila. So ngayon mga kananay, meron ako nakikita dito kalamansi at saka banana. Ito banana. Hindi ko alam kung ako'y bibili ba mga nanay sa banana na yan. At saka may kalamansi. Pero mga kananay, may kalamansi siya. Pero man matinik man, baka hindi maganda yung matinik, no?
Ngayon, si Daddy Tim at si Matthew ay nandito sa loob. So, hahanapin ko kung nasaan sila ngayon. Kasi ako nagpunta ako sa garden area. Kasi tumitingin ako naghanap ako doon ng kananay ng eggplant ba? Yung eggplant natin, yun ang pinakamasarap, yung Japanese eggplant. Kasi manamis-namis yun sa loob niya. Ayoko yung eggplant nila dito, sobrang laki at saka matubig. Ayoko sa ganyan na matubig, mga kananay. No? So, nandyan lang pala si Daddy Tim. It's very expensive down there. It's $10 one piece of bill paper. Really? Expensive before, now more expensive. So bago kami umuwi, kami kakain muna kasi pagdating sa bahay, marami na namang gagawin kasi maglinis sa yard ang aking asawa at ako naman sa loob ng bahay. So busy. Kagagaling ko lang naghatid ni Matthew. Mga kananay, naiinis talaga ako sa taong nagdadrive, mga kananay, na kung akala mo sila ang may-ari ng kalsada, mag-drive parang magsigsag. May point, mga kananay, kung ano ang mangyari kasi makadamay pa sila ng mga inosenteng tao na katulad sa atin. Diba? Mga kananay, i-share ko lang to sa inyo ha, kasi mga nanay tayo eh. So kagabi mga kananay, usapan na namin tatlo, sabi ko, sinubukan ko lang talaga ang mag-ama kung ano ang answer nila sa akin. Sabi ko, okay ba bukas kung hindi na lang ako pupunta sa school, nang dahil nga mga kamami is awarding nga si Matthew. Tapos sabi ko agad ni Tim, dear, pumunta ka dear, kasi hindi ako makapunta. Gusto ko rin makita ang video ni Matthew, video mo. So ito na nga. Pero sinubukan ko lang talaga yun mga kananay kung ano talaga ang answer ni Daddy Tim at ni Matthew. So ako na may tuwang-tuwa sa answer talaga ni Daddy Tim, nang dahil ibig sabihin mga kananay na he is very supportive dad talaga, and you know, no doubt that one mga kananay, and I am very lucky to have a husband like him. Very concerned talaga and supportive yun. And then ngayon mga kamami, di pumunta na ako doon, so nag-video lang ako mga kananay, yung tinawag yung pangalan ni Matthew. Si Matthew nakakuha ng Principal Honor Roll award and also Physical Character Award. So ngayon, sinisend ko ni Daddy Tim doon sa phone niya. O tumawag talaga si Daddy Tim. Ngayon lang mga kananay. Sabi niya, ano yung award ni Matthew? Tapos sabi ko, ang isa yung Physical Character Award. Sabi niya, bago yun na. O, sabi ko, ibig sabihin, ang bait pala ng ang bait pala ng anak mo doon. Sabi kong ganon. So, ito na naman. O, tayo talagang mga nanay. O, tayo si Marisol. O, sulsul ka agad ako mga nanay. O, later on, kailangan natin i-treat si Matthew and baka bibilhan natin ng ng anong gusto niya. Sabi naman ni Daddy Tim, yes dear, yes dear. So, ganun po mga kananay, na-share ko lang sa inyo. Masarap talaga may pamilyang ganyan. Tatlo lang kami, pero talagang, talaga kami ni Daddy Tim, very supportive sa anak namin. At saka si Matthew naman ay very smart boy. At saka mabait din sa school. Nakakuha nga siya ng Physical Character Awards, mga kananay. So, tuwang-tuwa si Daddy Tim talaga. Of course naman, kahit nga ako mga kamami. And I'm very proud. So, yun po. So, nung nakakuha ng Physical Character Award ang anak ko, sabi niya, hindi ko alam, bakit nakakuha ako ng ganito? Sabi ko, ibig sabihin, you're good. Sabi ko, ganon. So, ngayon, sa likuran ko pala mga kananay, ang nakaupo pala doon, yung teacher ni Matthew noong first grade siya. Tinapik niya ako sa balikat. Pinaka-paborito ko yan siya mga kananay kasi magaling siya mag-communicate sa mga parents, mga kananay. At saka, yung palapansin talaga siya ba? Gusto ko kasi sa tao mga kananay, yung palapansin. Yung palangiti, palapansin, happy looking, ganyan ba? Open, ganyan. So, kaya siya ang paborito ko mga kananay so far sa mga teacher, because kahit saan talaga siya mapunta, talagang inaano niya si Matthew. Kung mapunta kami sa school, yung halimbawa mayroong yung mag-meeting ba, yung papasok pa lang sa eskwelahan, tapos kagad niyang tinatawag si Matthew, ganyan, kahit saan, sa labas man mga kananay, inaano talaga niya, pinapansin talaga niya si Matthew, nakakataba ng puso. I mean, feel good mga kananay ba, na mayroong mga taong ganyan, no, mabait ba?